Welcome to Donmar TV News Channel. Kung titingnan lang man din kung qualification-wise, kung ako si President Duterte, bakit ko yan siya i-endorse? O, alangan naman i-endorse si Manny Pacquiao, nakusahan niya about sa maltalamak ang korupsyon sa Malacanang. Do you think pag i-endorse ni President Duterte si Manny Pacquiao, may credibility pang pag-endorse niya? Wala na, kasi sila yung gustong sumira sa administrasyon ni President Duterte. Gusto nilang butasan ang pamumuno ni President Duterte. O ngayon, hindi na sila, umaasa na sila ngayon ng endorsement. Bakit si Isko Moreno? Bilib na bilib ba siya sa presidente? Hindi, di ba? O, ngayon, bakit umaasa kayo? Bakit magpapasaring kayo? Tapos ngayon, kayo ang nag-assume? Parang ganun lang ba? Kayo ang nag-assume, na peke ang sinabi ni President Duterte na i-endorse niya si BBM. Ilocano pa lang yung narinig ninyo eh. Ilocano pa lang ngayong narinig ninyo eh. Tapos naggawa-ngawa na kayo dyan. Hindi nga kami nagalak doon. Nag-smile lang nga kami. Kasi may mga utak kami. O ngayon, ibig sabihin ko naman na sinabi ko may utak kami. Wala kayong utak. May utak kayo pero lutang. O. Diba? May utak kayo pero lutang. Kayo ang humahanap. Kayo ang humahabol kay President Duterte ngayon. Ang tanong, ano ba ang nakay President Duterte? Para maano yung moral ninyo. Kaya kami, i-endorse man ni President Duterte o hindi magbabago ang pagmamahal namin kay Pangulo. So, ibig sabihin, mahal ko yung Pangulo, hindi ibig sabihin, lahat ng ginawa niya dito sa Pilipinas, tama. Because President Duterte is not perfect, but I consider him as an excellent president. Followed by Ferdinand Edralin Marcos. Kasi nga, yung kanyang programa sa infrastructure, blueprint po yun ni Marcos eh. O, kung mayroon mang masama, ang problema sa inyo, kung may masama, edi yung masama. Pero yung may mabuti, ginawa niyong masama. Diba? Kaya nga sabi ko ganyan, sa vlogger ni BBM, i-endorse man ni President Duterte o hindi, naunawaan na namin yun. Diba? Naunawaan na namin yun. Hindi nga kayo, may gulay, Santissima. Ikaw na vloggers mayroon pa isa, coach pa daw yung isa. Para hindi, ako masasabi ko pa siguro life coach ako. Pero yung isang vlogger ni Isko Moreno na coach ko no yun, walang laman ang mga sinasabi. Puro pagpapaliwanag, nagtatanim ng sakit sa ulo at utak o sa puso yung mga vlogger ni Isko Moreno. Kung si Isko Moreno, sa totoo lang, matino na tumatakbo, sawayin niya yan. Kasi nakakasira yan sa kanyang kandidatura. Hindi nakakatulong yan sa kanya. Kaya alam mo sa totoo lang, if I have a chance to speak Isko Moreno, sa totoo lang, sabi ni Arnold Pateres, yung gamot mo Arnold, inumin mo muna ha. O, Arnold Pateres, baka mamaya nagbuang ka na dyan. Huwag kayong mag-alala. Okay. Ngayon, kung matino yung utak ni Isko Moreno at mahal niya yung taong bayan, bakit papayag siya sa ganyang klase mga vlogger? Bakit papayag siya na ganyan ang sinasabi ng mga vlogger niya kung matino siya? So, ibig sabihin, nagbubunyi si Isko Moreno dahil sa akala niya nakakakuha siya ng sympathy doon sa mga vlogger niya na walang iba kundi parang galit sa mundo. Naintindihan mo? Ganun lang kasimple eh. Sino ngayon ang bitter? Sino ngayon ang assuming? Di ba Arnold Pateres? Salamat. At least binigyan mo ako ng pagkakataong i-remind ka na inumin mo yung gamot mo. Wala akong sakit dong sa utak dong. Sa totoo lang. Pero kung sa tingin mong buang ako dong, salamat. At least kahit papano, dahil sa kabuangan ko, nanonood ka, natututo ka. Hindi ito yung vlogger na akala ninyo ano-ano lang. Hindi. Lahat na to ginaano namin, pinag-isipan namin ito. At galing ito sa puso. Kaya kung hindi kayo naniniwala, di umalis kayo. Diba? Kayo, boboto ba kayo sa isang kandidato na yung mga nag-endorse sa kanya, paninira? Kami, sumasagot lang kami dito. Sagot lang namin ito. Tapos i-influence niyo yung utak ng tao na peke yung endorsement ni President Duterte kay Bongbong Marcos. Sino ba nag-assume? Di ba kayo ang nag-assume? Kayo ang nag-assume na si Bongbong Marcos ang ini-endorse? Huwag nyo kaming pasakayin. Hindi kami bobo, hindi kami tanga para hindi ko mahuli yung yung mga statement ninyo dyan. Naintindihan mo? Yan ang problema sa inyo eh.
natatapakan yung ego ninyo. Eh kami nga, simple lang eh. Ako, simple lang. After my live, wala na. Tapos na. Nasabi ko na kung ano yung sabihin. Pero sa inyo, bitter. Puro paninira yung ginagawa ninyo. Nagets nyo? Oh, manood kayo kay Thinking Pinoy. Sinisira ba ni Thinking Pinoy yung kandidato ninyo? Kinukomentahan lang. At that's normal. Eh inyo, sira talaga, magnanakaw. Until now, hindi pa nga kayo nakapag-file ng kaso eh. Sabihin nyo, ilgatin. O gabihin ba nating ilgatin wealth ngayon? O, sabihin ninyo, pati ang mga sapatos, lahat-lahat na lang. O, basahin ko to para maintindihan po ninyo, ha? Para maintindihan po ninyo, babasahin ko ito. Maraming salamat sa mga nanonood. 548, maraming salamat. Thank you so much. Ha? Hindi pwede na, dapat pa, anuhin natin ito. Kumbaga paliwanagan natin itong mga utak na mga nandyan sa kadiliman. Now, if you want to rebut me, then magsanib puwersa kayo. Because I am not stating here kung ano man yung mga statistics or whatsoever dyan. I am coming from my essence. Okay? Sino bang kakasuhan ng gobyerno dyan sa this is part of my rights? Pero yung rights ko, hindi ako naninira ng tao. Paano ko sirain yung kandidato na sinusuportahan ninyo? Eh sila mismo ang sumisira sa mata ng bayan sa kanilang pagkatao. Oh, 'di ba? God first. Oh, hindi ganoon. Ayaan mo. Ako nagla-live ako dito. Sa totoo lang, tinataya ko rin yung buhay ko. Pero at least kahit papaano hindi ako nagbenta ng prinsipyo ko. Diyan kayo foul. Diyan kayo mali. Oh, sabihin niyo, ngayon okay ba? Matino ba yung utak ninyo? Porkit sumusuporta ako kay BBM na sinasabi ninyong magnanakaw na rin ako? Ganun ba tinuro ng mga magulang nyo sa inyo? Kung halimbawa yung tatay mo adik, ibig sabihin adik ka rin? Oh, di ba? Masasaktan ka rin? Wag. Kaya umayos kayo. Anong sabi ko dito? You can support your own candidate, but do not insult me here. Kung mag-insulto ka sa akin in the basis of accusation, then make sure that you have an evidence. Oh, ngayon yung ebidensya mo, pag wala, ibabalik ko sa iyo. Masasaktan ka. Ngayon, pag nasasaktan ka, magtatanong ka sa sarili mo, dahil professional ka, nasaktan ka, dahil matanda ka, nasaktan ka ng bata, itanungin mo sa sarili mo kung anong ginawa mo. 'Di ba? Sabihin mo, magnanakaw talaga. Ngayon, saan na kayo? Oh, 'di ba? Oh, 'di ba tanga ka talaga, Domingo Mirasol? Mabuti yan, at least inamin mo. Sabi ni Domingo Mirasol, tanga ka talaga. O, ganun yan. O, binabasa ko lang. Yan ang problema sa inyo kasi kapag may magsasalita, binabara ninyo ng ad hominem. Wala yun. O, look, imagine tingnan mo sa sobrang talino na mga supporters ng presidente ninyo. Tingnan mo sa sobrang pink ninyo. O, gawin yung cotton candy ang bukas. Di nyo nga maganda na magawing makulay ang buhay ninyo sira nga yung pamilya ninyo, pagkatapos ngayon gawin nyo pang cotton candy ang bukas. My God, gawin yung cotton candy ang bukas, gawin ninyong gawin yung makulay ang bukas, tapos ngayon puro tinik ang tinatanim ninyo sa puso ng mga tao. Hello, wag ganun. Wag. Diba? Gawin ninyong makulay ang mundo, kulay rosas ang mundo, pagkatapos tinikman pala ang itatanim nyo sa utak ng mga tao at saka puso ng mga tao. Hindi nyo ba, don't you even realize that? Oh, yung parang angat ginawa nyo, ngayon ang nangyari, tanga. Oh. Tapos sabihin nyo, hala, pangit, kung ano na lang panalait sa akin. Diyos ko, my God. Masabihan ko pa kayong sira yung mata nyo pag sabihin nyo kung pangit. Ang gwapo-gwapo ko, tapos ngayon. Oh. Sabi ni Bella Ripuela, hindi ako nasistress, ma'am. Kung halimbawa, Bel Repuela, pag mag-stop ako ng live, wala kayo makikita ngayon. Kaya hindi ako nasistress. Mamaya, pagalitan pa kita. Oh. Bakit ako magpa-stress sa kanila? Kung nasistress ako, hindi nyo na ako makikita dito sa social media. Naintindihan? You are keep on saying, mas stress ka lang. So what do you want? I will stop my live? O kayo na lang mag-live? O sige daw, be. Kayo na lang mag-live. Hindi ganun. Gamitin ninyo yung concern ninyo sa tama. Bakit kayo na palagi mas stress ka, sir, yung puso mo? Kung gusto kong ingatan yung puso ko, hindi ko na kayo mahalin. Kaya ko nga minamahal kayo, kaya nga nandito ako
O, di ba? Binibigay ko yung puso ko eh. Tapos sabi nyo, ingatan ko yung puso ko. Ano bang ginagawa ko sa puso ko dito? May vlogger ba na magtingin lang sa inyo? Kayo talaga, oo. Umayos kayo ng concern ninyo sa akin, ha? E paano ngayon lang yan? Halimbawa, ingatan ko yung puso ko. Tapos ngayon, sabihin ko na masistress lang ako. Eh, di sana ako mag-live. O, Leo Albos. Alam mo naman ganin na iba siga doon. Tapos sabihin mo, paano ba? Bakit ba Lea Albos? May vlogger ba na tahimik? Oh, okay, sige, magtahimik ako, hindi ako magdaldal. Oh, gusto na ba niyang vlogger na ganon? Asa ka nakakita ang vlogger na hindi nagsasalita? Ah, tanga ka man siguro. Nakikita ba kayo ng vlogger na oh, gusto nyo ba 4 na oras, 3 oras, maganyan lang ako? Asa kitang vlogger ng ganon? Siyempre ang vlogger madaldal talaga yan. Teacher ako eh. Boses ko ang kapital ko. Bakit? Paano pa ako naging teacher kung ngungo ako o rapa ako? Ayun talaga, oo. Wag ganun, ma'am. Mayos kayo. Pansinin nyo pa ako, sabihin nyo pang madaldal. Di ba? Pwede ba gumawa na lang kayo ng dictionary? Lagyan nyo na lang ng ill-gotten wealth, magnanakaw, anak ng diktador. O, basahin pa namin yan araw-araw. Gumawa na lang kayo ng dictionary. Pwede na kayong gumawa ng version ng dictionary kasi araw-araw na lang memorize na ninyo yung magnanakaw. Memorize na ninyo yung anak ng diktador. Memorize na ninyo yung martial law. Diba? Tahimik ka lang. Ikaw, Leo Albos, matulog ka na doon. Buti nga hindi kita ginablock. Ano karapatan mo masapapatahimikin ako? Akin ito. May ka ko naingayan ka. Tapon mo yung cellphone mo sa inidoro. Utak talangka talaga ito. Oh. Diba? O sige, kay basahin ko ito sa inyo. Tama nga naman, gusto ko prangka mo. Eh, alam nga naman, di ako magprangka. Sila nga nakapagprangka. May karapatan akong magprangka kay may laman ng utak ko. O, sabi naman ni Amy Cabrera, sir, ang puso mo kulang basta tayo. Kulang ang puso ko, ma'am. Mag-cool yung puso ko kung hindi na ako mag-live. Yun. Kung patay na ako, yan. Cool ng puso ko, malamig na. Eh, buhay na buhay ako. Eh, siyempre mainit. Yung iba nga, doon kayo manood. Sa vlogger ni Isko Moreno, tingnan mo, puro putang ina, purong ano lang yun ang kanyang malalabasan doon, hit-hit pa ng sigarilyo. Enjoy kayo, no, di ba? My God. Paano niya ayusin yung bayan niya, mga tauhan niya, puro mga parang adik, pag makapagsalita sa social media, tapos ngayon, suportahan niyo pa si Isko Moreno? My God. God damn it. Suportahan niyo pa, butuin niyo pa. Oh. Pero yung ano, yung vlogger niya, hit-hit pa ng sigarilyo. Bastos pa yung mga lumabas sa bunganga. Ako, nagbabastos lang ako dito kapag binabastos ako. Pero doon, ay naku, wala. O, tingnan mo, doon pa kayo. Nag-enjoy pa kayo doon. O, pero reviewin nyo yung live ko. Kasi alam mo kung bakit. Kung matino kayo, okay na okay, may malalaman kayo. May matutunan kayo. O, di ba? Eh, pero tingnan mo doon. Yung iba, ano nangyari doon? Nag-enjoy kayo nung kay Isko Moreno na vlogger? Oh, kasi doon kayo doon ang humasa ng utak ninyo. Oo. Di ba? That's why I recommend, manood kayo doon. Nood kayo kay Thinking Pinoy na. Mabuti pa si Thinking Pinoy, panuorin nyo. May matutunan pa kayo. Oh, si Maharlika. Oh, doon. Pero doon sa 2 vlogger, 3 vlogger ni Isko, ay naku, Diyos ko Lord, Santissima Trinidad. Wala. Hindi na ako, alam mo, sa totoo lang, hindi niya ako pinapakialaman. Kaya ako, hindi ko naman sila pinapakialaman. Hindi ko nga binabanggit pangalan nila eh. Bayad-bay lang man ang binibanggit ko. Bakit ba? Bayad-bay lang man. Wala naman akong iba. Ilain man yung pangalan niya. Bayad-bay lang man dun. Binabasa ko lang naman. O bakit siya magagalit sa akin? Diba? Yung iba pa nga, vlogger niya, coach pa eh. Pero parang hindi man coach. Oh. Kasi, pag titingnan nyo yung live ko, kumpara sa mga live nila, okay, maano mo yung diferensya. Basahin ko ha. Okay. Ano bang katinuan? Oh. A model family of dictator's son. Di ba sinasabi ninyo, dictator, anak ng diktador? Anak ng adik? Adik si Ferdy Adlawan? Okay, sige. Magpagamot ka lang, Ferdy ha.
Nag-addict ka pala. Anong gininom mo? Cocaine? Ay, kawawa ka naman. Oo. Sige. I-model family dictators. Anti-Marcos, makinig kayo ha. Makinig kayo. Makinig lang kayo. Huwag kayo magalit sa akin. Makinig lang kayo. Do not overthink what BBM can do when victory will bestow upon him. Do not judge his capacity as you are not God to judge. You know, alam nyo naman yan, di ba? You know this, right? So if you think he is a drug addict, do you think he would have a decent family and beautiful sons, mashallah, who are professionals? Ngayon, tanungin ko kayo, kayong nag-aakusa ng addict kay Bongbong Marcos, ha? Ano ang buhay nyo ngayon? Kung ang tingin ninyo addict si Bongbong Marcos, ano ang buhay nyo ngayon? May professional ba kayong mga anak? Naging matino ba ang pagpapalaki ninyo sa inyong pamilya? Kung makahusga kayo kay Bongbong Marcos, Diyos ba kayo?